What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa General Science. Narito na tayo sa Lesson 4 para sa Quarter 4. At ang topic natin ay ang Unique Landforms, Climate, and Life Forms of the Philippine Archipelago. Today, we'll explore what makes the Philippines truly special. Its landforms, climate, and life forms. Hindi lang tayo basta maglilista ng mga bundok o hayop. Aalamin natin kung bakit ganito ang ating bansa at bakit mahalaga itong pangalagaan. Pagkatapos ng lesson na ito, inaasahan kong kaya ninyong tukuyin at ipaliwanag kung ano ang nagpapakaiba sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. At higit sa lahat, maipapakita ninyo kung bakit mahalagang pangalagaan ang mga ito. Bago tayo magsimula, sagutin muna natin itong tanong. What makes the Philippines different from other countries? Kapag sinabi ang Pilipinas, ano agad ang pumapasok sa isip ninyo? Mga beach, vulkan, hayop na wala sa ibang bansa? Today, we'll find out kung bakit ganito ang itsura ng bansa natin at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Have you ever experienced a typhoon, earthquake, or visited a famous natural site? What did you notice? Siguro na naranasan ninyo na ang bagyo, lindol, o nakapunta na kayo sa mga lugar tulad ng Mayon Volcano, Banawe Rice Terraces, o beach reefs. Iyan ay bahagi ng natural identity ng Pilipinas at hindi ito basta-basta nangyayari. Ngayon talakayin na nga natin kung ano ba ang mga unique Philippine landforms na makikita sa ating bansa lamang. There are various mountains, volcanoes, hills, terraces, reefs, and islands in the Philippines. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 islands kaya napakaraming landforms. May bundok, bulkan, burol, hagdang-hagdang palayan at coral reefs. Lahat ito ay produkto ng paggalaw ng lupa at kalikasan sa loob ng milyong-milyong taon. Isa sa pinaka-famous na landform ng Pilipinas ay ang Mayon Volcano na makikita sa Albay. Ang Mayon Volcano ay isa sa pinaka-iconic na anyo ng lupa sa Pilipinas. Bukod sa pagiging maganda, ito ay aktibong bulkan. Actually, siya ang most active volcano sa ating Pilipinas na nagbibigay ng matabang lupa para sa pagsasaka. Pero, may akibat din itong panganib. Sa katunayan, itong sinasagawa kong video na ito ay panahon nga ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Chocolate Hills sa Bohol. Ang Chocolate Hills ay hindi gawa ng tao, kundi resulta ng natural na pagguho at pag-angat ng lupa. Over 1,200 limestone hill ang makikita sa Bohol. Kapag tag-araw, nagiging kulay tsokolate ang mga burol kaya ganito ang tawag dito. Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Ang Banawe Rice Terraces ay patunay na kayang makipag-ugnayan ng tao sa kalikasan. Hindi ito sinira ang bundok, bagkus ginamit ito ng maingat upang makapagtanim ng pagkain. Ito ay over 2,000 years old na. Tubataha Reef sa Sulu Sea. Ito ay diniklalang UNESCO World Heritage Site. Hindi lang lupa ang landforms, pati ang ilalim ng dagat. Ang Tubataha Reef ay isa sa pinakamayamang coral reef sa buong mundo at mahalaga sa pagkain, turismo at balanse ng dagat. Nako naman tayo sa climate and hazards na nararanasan sa Pilipinas. Ang klima ng Pilipinas ay tropical, ibig sabihin mainit at mahalumigmig. Dahil napapalibutan tayo ng dagat, madalas tayong makaranas ng ulan at bagyo. Meron tayong dalawang seasons, ang wet and dry. Typhoon paths. Dahil nasa Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt tayo, regular tayong dinadaanan ng bagyo. On average, mahigit 20 bagyo nga ang dumadaan sa ating bansa o sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay bahagi ng ating klima, pero nagdudulot din ng panganib at pinsala. Bukod sa bagyo, nakakaranas din tayo ng lindol at pagputok ng bulkan dahil sa nasa active tectonic zone
ang Pilipinas. Ito ay bunga ng paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa na napag-aralan natin sa nakaraang lesson. Dahil nga tayo ay may mga hazards na nararanasan sa Pilipinas, hindi maiiwasan talaga na magkaroon ng mga historical events na nagpapabago sa ating bansa at malaking ang nagiging epekto sa atin. Narito ang ilan sa mga hindi makakalimutan at mapanganib na mga hazards na naranasan ng Pilipinas. We have the Bohol earthquake, the Typhoon Yolanda, which occurred, both of these occurred in the same year, and Mount Pinatubo eruption on 1991. Marami sa atin ang nakaranas ng malalakas na kalamidad tulad ng Yolanda, pagsabog ng Pinatubo, at lindol sa Bohol. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang puwersa ng kalikasan at kung gaano kahalaga ang kahandaan. Dumako naman tayo sa mga life forms, mga endemic and endangered species na makikita sa ating bansa. Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamaraming uri ng buhay sa mundo. Maraming hayop at halaman dito na hindi makikita kahit saan pa. Yung pinakasikat nga na life form na makikita dito sa ating bansa ay ang Philippine Eagle. Sa katunayan, inilagay nga ito sa ating banknote at sikat na sikat sa ibang bansa. Ang Philippine Eagle ay simbolo ng ating kalikasan dahil sa pagkasira ng kagubatan ng hanib na itong mawala. Kaya mahalaga ang pangangalaga sa tirahan nito. Ang tawag pa nga dito is monkey eating eagle dahil kaya nitong kumain nga ng nabanggit na hayop. Philippine tarsier. Ang tarsier ay maliit ngunit napakahalaga sa ating biodiversity. Isa ito sa pinakamaliit na lahi ng mga primates. Napaka-sensitive nito sa ingay at stress, kaya hindi basta-basta pwedeng lapitan o hawakan. Mangroves at coral reefs ay hindi lang tirahan ng hayop. Sila rin ay natural na panangga laban sa bagyo at nagbibigay ng pagkain sa milyong-milyong Pilipino. Ang mangroves nga sa katunayan ay maaaring makatulong upang hindi masyadong maging malakas ang pagtama ng mga storm surge sa dagat. Maraming rin species sa Pilipinas ang tinatawag nating endemic. Ibig sabihin, dito lang sila matatagpuan. Ngunit marami rin ang endangered dahil sa deforestation, illegal hunting at climate change. Ang ilan sa mga endemic and endangered species ng Pilipinas ay ang Rafflesia, ang largest flower in the whole world, ang Palawan peacock pheasant, ang tamaraw, at ang Philippine crocodile. Uniqueness of the Philippines. Ano nga ba ang nagpapayunik sa ating bansa? Hindi aksidente ang lahat ng ito. Ang lokasyon ng Pilipinas sa pagitan ng mga tectonic plates malapit sa equator at napapalibutan ng dagat ang dahilan kung bakit ganito ang ating lupa, klima at buhay at kung bakit unique ang ating bansa at ang mga life forms, landforms at climate na nararanasan dito o natatagpuan dito. Dahil nasa Pacific Ring of Fire tayo, maraming bulkan at lindol. Dahil napapalibutan ng dagat, mayaman ang ating yamang dagat. At dahil nasa tropical na zona, mainit at mahalumigmig ang ating klima. Cause and effect relationships. May chain reaction ang kalikasan. Ang lokasyon ay humuhubog sa lupa. Ang lupa ay nakakaapekto sa klima. Ang klima ay tumutukoy sa kung anong buhay ang nabubuhay. At lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa tao. Paano naman nakakaapekto ang mga landforms sa ating climate at sa ating buhay? Ang mga bundok ay nakakaapekto sa pag-ulan. Ang mga bulkan ay nagbibigay ng matabang lupa at ang coral reefs ay nagpoprotekta sa baybayin. Ibig sabihin, hindi hiwa-hiwalay ang mga ito. Magkakaugnay sila. Paano naman naapektuhan ng climate ang mga life forms sa isang lugar tulad ng Pilipinas? Ang klima ay nagdidikta kung anong uri ng halaman at hayop ang kayang mabuhay sa isang lugar.
Halimbawa, ang sobrang init o sobrang ulan ay maaaring makasira ng tirahan at pagkain ng mga hayop. Human life and the environment. Ang buhay ng tao ay direktang nakadepende sa kalikasan. Ang pagkain, tirahan at kabuhayan ng mga Pilipino ay konektado sa lupa, dagat, klima at buhay ilan ng ating kapaligiran na nakapalibot sa atin. Dumako na tayo ngayon sa mga activities and Activity 1, short answer. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Activity 2, Big 3 Tatak Pilipinas. So what makes the Philippines unique? List the most unique landform, climate, and life form you think best represents the Philippines. Then we proceed to scenario-based assessments. Scenario 1, the vanishing mangroves. A coastal barangay notices that fish catch has decreased over the past few years. Others say mangrove forests used to protect the shore, but many were cut down to make way for fish ponds and housing. Question, which feature is most directly responsible for the decline of fish catch? B. Loss of mangroves that serve as breeding grounds. Scenario 2, farming on volcanic slope. A farming community near an active volcano reports high crop yields, but they are also worried about future eruptions. Why do volcanic areas often support productive agriculture? B. Volcanic ash makes soil fertile. Scenario 3, the disappearing coral reef. Tourism operators notice fewer fish and dull-colored corals in a marine sanctuary. Which environmental factor is most likely causing coral reef degradation? B. Rising sea temperature. Napag-aralan natin to nung nasa quarter 3 tayo. Scenario 4, mountain rainfall patterns. Two towns are on opposite sides of a mountain range. One receives heavy rainfall, or the windward side, napag-aralan nyo ng grade 9, while other is much drier, or the leeward side. What explains the difference in rainfall between two towns? C. Mountain variance affecting wind and rain. Scenario 5, saving an endemic species. A school launches a campaign to protect the Philippine eagle by promoting forest conservation. Question, why is forest protection essential for saving the Philippine eagle? C. Eagle rely on forests for food and nest. Scenario 6, typhoon-prone communities. A coastal village builds mangrove forests and elevates houses after repeated typhoon damage. Which concept is best demonstrated by this action? A. Geological location. Scenario 7, climate crops. Farmers in central Luzon notice changes in planting seasons due to shifting rainfall patterns. Which factors is most responsible for these changes? B. Climate patterns. The local government bans destructive fishing and promotes reef conservation. How does this action support human life? C. It sustains food supplies and livelihood. Scenario 9, Youth Environmental Action. Students organize a tree planting and waste reduction drive in their community. Question, which role are the students fulfilling? B. Environmental stewards. Question 10, the bigger picture. A learner explains that climate change, biodiversity loss, and overpopulation are interconnected. Which statement best reflects this understanding? B. Human activities and environmental changes affect each other. For your performance task, ipakita ninyo ang inyong natutuhan sa pamagitan ng paglikha ng modelo, poster, or infographic. Hindi lang ito output, ito ay paraan ng pagpapakita ng inyong pag-unawa at malasakit. So you will create a model of Philippine landform, a poster about climate hazards, or infographic about endemic species. Guide questions for the output.
Habang ginagawa ninyo ang inyong output, isipin ninyo, bakit ito mahalaga, paano ito nakatutulong o nakakaapekto sa tao at kalikasan. Connecting this lesson to real life. Hindi lang ito pang eskwela. Ang tanong ay, ano ang kaya mong gawin sa araw-araw upang maprotektahan ang kalikasan ng Pilipinas? Community and individual actions. Ang simpleng aksyon tulad ng tamang pagtatapon ng basura, pagprotekta sa mga hayop, at pagbabahagi ng kaalaman ay malaking epekto kapag pinagsama-sama. Sa kabuuan ng ating aralin, ang Pilipinas ay natatangi dahil sa kombinasyon ng lupa, klima, at life forms nito. Ngunit ang tanong ay, sino ang mapoprotekta sa mga ito? Isa lamang ang kasagutan, tayo. Actually, ang lesson na ito ay capstone ng quarter 3. Lahat ng pinag-aralan natin, climate change, ecosystem, biodiversity, overpopulation ay nagtatagpo dito. Pinapakita nito na ang kalikasan at tao ay hindi maaaring paghiwalayin. Para sa inyong reflection, ano ang isang bagay na natutuhan mo ngayon na nagbago ng paraan ng pagtingin mo sa Pilipinas at sa kalikasan nito? Diyan na nga nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa development team ng Lesson Exemplar kung saan ibinase ang lesson na ito about sa Philippine life forms, landforms, and climate and weather. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco, na nag-iiwan ng mensahe na ang kalikasan ay hindi natin minana mula sa ating mga ninuno. Hiniram natin ito mula sa ating mga anak. Ang kalikasan ay hindi lamang para sa atin ngayon, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Nasa atin ang responsibilidad na alagaan, pahalagahan at ipaglaban. Salamat sa inyong panonood.